Kayo po ay nanonood ng My OFW Story. At ngayong gabi, mga kasambahay, bigyan naman natin ng kasagutan kung paano pawiin ang lungkot ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Bilang mga skilled workers, professionals, domestic helpers, seafarers, at entertainers. Mga kasambahay, kasama po ngayon sa loob ng ating studio si Mr. Ronilo Victoriano, isa pong kasalukuyang Filipino seafarer. Siya po ay isang singer, siya din po ay isang songwriter, at ikikwento niyo po sa atin ang kanyang naging buhay sa ibang bansa. Magandang gabi sa iyo, Mr. Ronilo. Magandang gabi po, Commissioner Will. At magandang gabi po, mga kasambahay. At sa lahat po ng mga nanonood sa programang My OFW Story. Sa lahat ng OFW na nanonood, magandang gabi po sa inyong lahat. Mr. Ronilo Victoriano, okay? Ang kwento mo sa buhay ay isa kang seafarer. Yes, sir. Ngunit nalaman ko, meron ka ng dalawang album. So, pwede mo ba ikwento sa amin, anong simula mo? Nagsimula ka ba ng seafarer o nagsimula ka ng musician? Nagsimula ako as musician. I discovered my talent when I was 7 years old. I compete in different schools. At doon ko na-discovered na may talent pala ako sa pagkanta. Then, after high school, sumali po ako sa band. At hindi rin po nagtagal. That time, nagsimula na ako mag-compose ng songs, sir. Pero hindi ko pa po na-finalize yung lahat. So, you started as a singer. Yes, sir. At an early age, ano? Kumakanta ka sa paligsahan. And then, sa high school, parang sumali ka na bilang member ng professional band, no? As a vocalist, sir. As a vocalist, Yes, no? And then, paano mo nalaman na you also have a talent of writing song or composing a song? Bali po, nung nag-start akong kumanta, talagang gusto ko pong maging songwriter. So, nag-try ako mag-compose ng songs, pero hindi po siya na-i-record. So, nung time na sumakay ako ng barko, doon ko palang na-discover later on na meron pala akong talent na magagamit ko sa ngayon na magiging isang songwriter, composer. Teka, curious ako, Mr. Victoriano. Yes, you started as a singer. Yes, sir. During high school, bumuo kayo ng banda. Yes, sir. Okay? Member ka ng banda, vocalist ka. So tumutugtog na kayo, you assist in every event, di ba? Yes, sir. Kumikita ka na, I guess, no? Binabayaran Yes, sir. ka kahit paano, di ba? Yeah, kahit paano, kumikita na. Tapos, at that stage, no, yung member ka ng band as a vocalist, na-discover mo rin o naisipan mo na magsulat ng awitin, di ba? Yes, sir. Eh bakit bigla kang sumakay ng barko? Parang at age- fast forward ka kagad, di ba? At age of 23, nakapag-asawa po ako. At accidentally, ang wife ko, yung father-in-law ko, is a ship captain. And he convinced me kung pwede sumakay ako kasi family man na. Teka. This is very interesting, di ba? Yes, sir. Nag-i-enjoy ka bilang musician, di ba? Yes, sir. Yeah. And then, nag-i-enjoy ka rin sa pagsusulat ng mga awitin, di ba? Yes, sir. And then, at the age of 23, nag-asawa ka. Yes, sir. Yeah. At it so happened na yung asawa mo, ship captain. Yung father niya po. Ay, yung father ng asawa mo, ship captain. Yes, sir. Alam mo ba na ship captain yun bago mo siya ligawan? O Nung una, hindi, sir. Oo, baka naman alam mo, di ba? No, sir. Pero nung kalaunan, syempre pumunta ako sa bahay nila. So, nalaman ko na captain yung father niya. Kasi this is very interesting. Yung hindi ko parang ma-appreciate yung transformation ng buhay mo, no? You're a very talented at a very young age, no? 7 years old, kumakanta ka na. At the age of 15, nagko-compose ka na. Tapos nakilala mo yung asawa mo
bigla kang sumakay sa barko. Parang ang layo, ano? So, pwede ba natin paliwanag ito? Yes, sir. Kasi syempre, kunti lang yung kita sa local singers. Yeah, bilang local singers. So, syempre, lalaki yung pamilya ko, naisip ko rin. So, wala akong choice. I have no choice but to accept yung offer ng father-in-law ko. So, I tried to become a seaman. Last 2000, sumakay po ako ng barko. Isip ko, nanibago ako, sir. Bali, isip ko, end na ng musical career ko. But sa barko pala, Bakit mo sinasabing end of your musical career? Kasi anong klase ng barko ang sinakyan mo? Luxury? offshore bunker? vessel, sir. Offshore vessel. So, offshore. yes, No? sir. So, parang, More in oil and gas. So, Ay, naku. busy lahat. So, at saka you're at the middle of the ocean for all the time, di ba? yes, sir. Tatabi po kami one time lang in a month. So, isip ko, wala na siguro akong wala nang possibility na matuloy ko yung pangarap kong maging isang singer at songwriter. Pero na-realize ko na kahit pala sa ganon, magagamit ko pa rin siya. Kasi pag off-duty ako, sumusulat po ako ng mga songs. So, nakabuo po ako ng 7 songs in my first album. Then, I have a friend na, may friend siya na doon sa Antique, kasi taga-Antique ako, sir. So, meron akong friend na may kilala siyang composer at magaling na arranger. His name is Mr. Sammy Robido. Siya ngayon yung arranger ko sa album. He got a studio. So, nung pag-uwi ko, nakontak ko siya, then nag-try ako at naging successful. Then, I tried to promote it in a local radio station in Antique. At nag-number 1 po siya ng 2 months. Yeah, pero parang ang bilis ng ano mo eh, ang bilis ng adjustment mo eh. Kasi may nagtatanong, mga audience natin nagre-react ka agad. Kasi bigla ngang, paano mo yung sinasabi mo kasi nung sumaya ka sa barko, and it was not offshore, no? Yes, sir. Practically, it's in the middle of the ocean. Yes, sir. So napakalungkot 'yan at so paano mo how would you able to adjust yung culture shock mo, yung loneliness, yung kalungkutan, napakalayo mo sa iyong pamilya. You're growing up, your family is still growing up. Yes, sir. Pero paano mo na-rediscover yung talent mo as a singer, as a songwriter? Doon sa barko, sir, kasi malungkot ang buhay. Sa lahat ng mga OFW, alam ko nararamdaman din na yun. Nahirap, malayo sa family. So doon ako humuhugot ng lakas at doon ako humuhugot ng gagawin ko siyang inspirasyon para po makabuo po ako ng mga songs, ng lyrics ng song ko. So instead of yung dinidibdib mo yung kalungkutan, kinonvert mo yon, no? Kinonvert mo yon as in a positive way, Yes, sir. where yung kalungkutan mo ginawa mong inspirasyon, parang ganon. Yes, sir. Ginawa ko siyang inspirasyon para po maibsan yung kalungkutan. At para din po makatulong din po ako sa tulad ko na OFW na malayo sa pamilya na nalulungkot. Ngayon, nagagamit ko po siya at napasok ko po kasi siya. May isang friend ako na, this is a story, may isang friend ako na nagdala sa akin yung first song ko, sa first album ko, yung Kahit Malayo Ka, title ng song. Anong una mong isinulat na awitin? Kahit Malayo Ka. Kahit Malayo Ka, sir. Yung kalungkutan, ginamit mong inspirasyon yon para sumulat ka ng awiting malungkot? Yes, sir. Ganun ba? Yes. And then, doon po kasi siya sa Saudi. Then, member siya ng Tinig Pinoy Radio sa Ottawa, Canada. Then, doon po niya na-play first time sa website ng
Philippine OFW website, na Tinig Pinoy Radio. Then marami na pong, nung start nun, marami na pong nakarinig ng songs ko, ng song ko. Then hiningi niya sa akin yung album ko, yung first album. Then na-agreed naman po ng staff ng Tinig Pinoy Radio. So, Ngayon, dalawa na ang album mo. Yes, And one album composed of how many songs? 7 songs, sir. So 7 songs, 2 albums. No? Interesado ako, anong unang, let's say, gaano ka nakatagal na nasa offshore, no? Nasa laot, and then you thought of writing a song, and then kinanta mo yung awiting niyan. The first song that you wrote was Kahit Malayo Ka. Yes. Inawit mo yan, no? Yes, sir. Yeah. Pwede ba nating marinig yung sample na yan? Mamaya, sa pagbabalik po ng My OFW Story. Binabati ko yung nanay ko, si Aling Conching, dyan sa Taytay Rizal. Gayon din yung mga kapatid ko at saka yung mga pamangking ko. Kamusta kayong lahat dyan? Yung mga katropa ko dyan sa amin, kamusta? Ano bang meron na tayo dyan? At yung mga kabarkada ko rin dyan sa Laguna, na mga dati kong mga kasama, kamusta kayong lahat dyan? Gayon din sa Caloocan, mga dati kong katrabaho. Kamusta dyan sa Pilipinas? Binabati ko po ang aking mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas at ang aking nanay. Nay, kumusta po kayo? At ang aking mga kapatid, si Ate Ningneng, si Loloy, at ang aking mga kumpare dyan sa Pilipinas, dyan po sa Novaliches. Kumusta po kayo dyan? Binabati ko po mula dito po sa Madrid at nagpapasalamat po ako sa UNTV. Kayo pa rin ay nanonood ng programang My OFW Story at kasama pa rin natin dito sa studio si Ronilo Victoriano, isang kasalukuyang seafarer, isa siyang singer at songwriter. At magandang gabi sa iyo muli at Ronilo, no? Yes, sir. Kanina natanong kita anong unang-una mong sinulat at kinantang awitin? Ang una-una ko pong sinulat na awitin ay Kahit Malayo Ka. Kahit Malayo Ka. Sinong inspirasyon mo? Kanino mo tinutukoy yung kahit malayo ka? Nanay mo, tatay mo, o father-in-law mo? Sa lahat, sir. Sa family ko, sa wife ko, at sa, sa mga kids ko. Dahil nalayo po ako sa kanila. So, kaya ginawa ko silang inspirasyon para po hindi po ako malungkot. Kasi kalaban po ng OFW sa abroad ay homesick. So, para malibang po ako at at the same time, makatulong din po ako sa mga OFW na katulad ko na nalulungkot sa ibang bansa, gumawa po ako ng awit na yun nga, kahit malayo ka. Yun po, sir. Pwede ba nating marinig yung kahit malayo ka? Yes po, sir. Okay. Sarap isipin na minahal mo ako. Kahit na nasa malayo ay dumamdam ako. Nangangarap mag-isa at walang kasing saya. Sa tamis ng pag-ibig na iyong pinadama. Di ka na nawawagli sa puso't isip ko. Buhat na ika'y umalis, nahihirapan ng puso. Kung pwede lang sana ang gabi maging umaga, at nang matapos na ang pagdurusa, pagsasama-samahin na sa agos ang alon ng buhay, nang makalimutan na
sakit na nadarama. Pag-ibig na ito sa'yo ko lang ipadama. Kahit malayo ka'y nasa isip kita. Ang hiling ko lang sa'yo, sana'y di ka magbago. Kahit di ka makita, ikaw pa rin ang mahal ko. Sana ay ganun pa rin ang pagtingin mo sa akin. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Dito sa mundo, hiram lang ang buhay. Bakit di natin gawin sumaya ang lumbay? Ikaw at ako, nagmamahalan ng tunay. Pag-ibig na tapat at walang kapantay. Pagsasama-samahin na sa agos ang alon ng buhay. Nang makalimutan na sakit na nadarama. Pag-ibig na ito sa'yo ko lang ipadama. Kahit malayo ka'y nasa isip kita. Pagsasama-samahin na sa agos ang alon ng buhay. Nang magkalimutan na sakit na nadarama. Pag-ibig na ito sa'yo ko lang ipadama. Kahit malayo ka'y nasa isip kita. Kahit malayo ka'y nasa isip kita. Beautiful. Thank you. Oh, that's amazing. Thank you, sir. Okay, now, no? That was the very first song you wrote and ni-record mo ito. Yes, sir. Nirecord ko po siya sabay sa 6 songs. So, total of 7 songs in my first album. Yes, sir. So, 7 songs in your... Sino recording studio ang nag-sponsor ng Bali po, my first album mo? friend po ako. The name is Mr. Sammy Rubido. He's a composer and a director also in Antique. And he get a recording studio himself. So he's the one who recorded my songs. So, He's the practically ka po, you started as a local band member, di ba? Yes, sir. And then, itong sumusuporta sa'yo dito sa aspirations mo, na songwriter at saka singer, itong unang-unang mong album, which composed of 7 songs, local din ang tumulong sa'yo. Kasi sabi mo, sa Antique mo lang ito ginawa eh. Yes, sir. Local din po, sir. So may recording studio sa Antique o... Meron po. Merong malit na recording studio. Pero maganda naman, maganda yung effect. So narinig niyo naman po yung... Yes, beautiful, sir. beautiful. Hindi lang ako nakarinig, lahat ng buong mundo, no? And Yes, sir. I guess the 10 million overseas Filipino workers would really... ito nga palang bago ko sabihin na bibili sila, no? Na-release mo na ba yung first album mo? Yes, sir. Anyway, copyright na po siya sa name ko. Then, meron pong FM station, Spirit FM, sa Antique. Sila po yung tumutulong sa akin para sa album ko. And then, this one, hindi pa rin siya sa iTunes. So, actually, pinapamigay po pa lang po siya. Kasi sa sa talent mo, at saka narinig ko, ganda ng boses mo talaga eh. Thank you, sir. You need all the support, no? And Thank you. As a former OWA administrator, talagang I'm calling the agencies of government to support you, no?
Yes, thank you po, sir. Not only, pati ang mga overseas Filipino workers, 10 million yan. Pag lahat yan bumili ng album mo. Ano nga pala label nung first album mo? Iba na ngayon ang Pinoy po, Tuwid na Landas. Pakiulit nga, Iba na ngayon ang Pinoy. iba na ang Pinoy? Iba na ngayon ang Pinoy, Tuwid na Landas po, sir. Okay. So, itong first album mo, which composed of 7 songs, na-release mo na ito. Yes, Okay? sir. And meron kang sinasabing second album. Yes, sir. My second album, my career single is Paglalakbay. Paglalakbay, no? Yes, para din po sa ating mga OFW, sir. Okay, so Yeah. basically talaga lahat ng mga composition mo are related to overseas employment. Yes, sir. Kasi Yes, sir. paglalakbay, no? Yes, sir. Yeah. And you sinasabi mo, kasi mahalaga ito may nabanggit ka na instead na magluklok ka sa kalungkutan, kino-convert mo into a positive way by harnessing your talent. Just like you, no? Yes, sir. How many years ka na bang seafarers? Almost 15 years, sir. So, as almost a 15 years. Yes. And you have produced 2 albums. Yes, sir. So, parang every year, nakaka-compose at nakakapag-record ka ng isang awitin. Yes, sir. Actually, this is my last album, 10 songs. Don't say it's last album, with due respect, ha? Yeah. Kasi The second with album, 10 sorry. With the 10 million overseas Filipino workers, baka ho hindi ka maubusan ng ng Yeah, I mean, recently released album, my album 2, Paglalakbay, composed of 10 songs. itong second album mo, Yes. na? 10 songs na, ha? Yes, sir. This was released Mga on kasamba, ito po. 2013 only. Na-compose ko siya, sir, 10 songs within 3 months. Wow. So, Okay, ito po yung first album po niya, mga kasambahay. Iba na ngayon ang Pinoy, no? Andito po yung unang-unang awitin niya, no? Kahit malayo ka, yung kinanta po niya kanina. And this composed of 7 songs, no? yes, sir. Tapos meron kang nito, no? Meron kang parang giveaway na meron kang -1. Yes, sir. Yeah. So pwedeng 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 kantahin nila ito, Yes, no? sir. Wow. Mag-hit ito sa po-promote ko ito sa overseas, no? Kasi mahilig ngayon ang ating mga kababayan sa kantahan, no? Yes, sir. Kahit sa barko, merong... And your second album, when did you release this? 2013? 2013, no? Yes, sir. Ang second album po niya ay Paglalakbay, Paglalakbay no? po. And it has 10 songs, no? 10 songs, sir. Okay. And itong pong 10 awitin to, lahat to sinulat mo. Sinulat ko lahat. And Yes, then you also recorded this in where? in Antique, sir. In my friend's studio. So, parang ikaw nagsusulat, ikaw ang nag-i-interpret, di ba? Yes, sir. As ikaw nagre-record, may tinutulungan ka nila. Paano yung paano po yung promotion at marketing ng iyong albums? Bali, ako lang din po. Bali, hindi ko pa kasi pinapalabas dito. Actually, naririnig na siya international sa mga OFW stations. Pero dito sa Manila, this is the first time na marirelease siya in case kung may tutulong sa akin na mga musicians. Nananawagan po ako sa ating music industry na kung pwede po ay matulungan po ako sa layunin ko pong na mapasaya po yung mga kababayan natin abroad. Sumusulat po ako ng songs para po sa kanila, not only for me, para sa ating lahat. Yan lahat po ay OPM po songs. So if itong ating mga nanonood ngayon, no? Nanonood ngayong gabi, convinced sa talent mo at ganda ng boses mo at saka yung inspirasyon mo at saka yung tema ng mga awitin mo. Kung gusto nilang bumili agad itong mga dalawang album mo, how would they buy it? Online or you have any this is not yet available in the ordinary market, di ba? Not yet, sir. Yes. So how would they paano po sila bibili niya? Bali, hindi pa rin po siya nakapasok sa iTunes pero maybe this week we will try it na ipasok.
So, siguro mas I have a maganda dyan, Facebook, Runilo Yes, okay. Victoriano. Facebook or your email so they can... Yes, I have an email. Pwede silang mag-email sa akin na romvic_osm76@yahoo.com. Tapos yung Facebook mo. Yeah, Facebook account ko is runilo.victoriano. So if they're interested ordering, they will just Yeah, contact me, sir. contact you, ano? Facebook, yeah. Okay. Ngayon, may nagtatanong nga, sa ating medyo may mga response na doon sa panawagan mo, ano, gagawa ka daw ba ng, ng MTV? Mayroon po ako nasa YouTube. I have 4 songs in YouTube. Iba na ngayon ng Pinoy. May album 1. Kahit malayo ka, nasa YouTube po siya, sir. Hiling ko sana. And the other one is Abakada. Anti-PDAF, sir. I make anti-PDAF song. Nung nagkaroon ng PDAF scam. So gumawa ko. Abakada para sa taong buwaya. That's the title of the song. And, kasama ko po dyan yung son and daughter ko po. Kasama kami, tatlo sa song. There is a very interesting question that is being asked now. No? Paano mo daw napagsasabay yung pagtatrabaho mo bilang seafarer, pagsusulat at pag-aawit? Sasagutin po ng ating panawin yan sa pagbabalik po ng My OFW Story. Hello, ako si Maria Martin, nakatira sa Cairns. Binabati ko buong Pilipinas, ang mga kapatid ko sa Pilipinas. Hello, good morning sa inyong lahat. Mabuhay, Pilipinas! Ako si Myrna Kruby from Cairns in Australia. I like to say hello to everybody there and tell me what's going on in there so I know. Don't forget to watch me in this channel. Ako po si Rosemary Diaz. Binabati ko po si Nerissa Diaz sa Caloocan City. Kumusta ka na, mahal? Okay lang ako dito. I miss you. Hello, ako si Alberto Marinas. Tatrabaho ako dito sa South Korea, factory worker. Binabati ko po si Maria Studio at yung 5 kong anak, pati yung mga magulang ko. Sila Kuya Tony, lahat po kayong mahal ko sa buhay. Huwag ko kayo mag-alala sa akin at ako'y nasa mabuting kalagayan. Salamat po. Ako po si Bong Biernes. Tatrabaho dito sa South Korea bilang CNC. Taga-Tarlac po ako. Binabati ko po ang aking asawa, si Angie Biernes, ang aking anak na 3, si Michael, si Boyet, at si Lester. Kumusta na po kayo dyan lahat? Okay lang naman ako dito. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. Kayo pa rin ay nanonood ng programang My OFW Story at kasama pa rin natin dito sa loob ng ating studio si Ronilo Victoriano, isa po siyang Filipino seafarer, isa pong songwriter at isang very talented singer. At balikan natin ang naiwang katanungan. Paano po niya napagsasabay ang pagiging seafarer at pagsusulat at pag-awit ng kanta? Yes, sir. Unang-una, lumayo pa tayo sa family natin dahil po nagsisearch tayo for a greener pasture para sa family natin. So doon, malungkot sa ibang bansa. So instead na malungkot ako, yung ginagawa ko, ginagamit ko po yung talent ko. Nagsusulat po ako ng songs at para makabuo po at para malibang po ako. At kayo din po, mga kasamahan kong OFW, hinihikayat ko po kayong lahat na instead na magmukmok sa isang tabi at kasi iba naglalasing, kung ano-anong ginagawa sa labas. So instead na magmukmok at lumabas, hinihikayat ko po kayong gamitin po natin yung talento natin. Malay natin, mayroon pala tayong natatagong hidden talent, katulad ko at nagagamit ko sa ngayon. So yun na lang po para malibang tayo at maging masaya po yung kahit malayo tayo sa ating pamilya. Kasi mahirap labanan ng loneliness sa depression. Yes, sir, mahirap. May kasamahan ka hindi niya ma-discover ang kanyang talento Tumalon siya, di ba? Yes, mayroon akong kasamahan dati, nag-commit suicide. Meron din pong tumalon. Yung isa, meron ding sinaksak niya sarili niya.
Buti naman at nakaligtas dahil po sa depression. So, sana po ay gamitin po natin sa tama in a positive way po yung talent natin at ang kalungkutan gawin nating positive. So, para masayang family sa pagbalik natin sa Pinas. Meron lang nag-text sa ating studio, nagtatanong naman ewan ko kung masasagot mo ito kasi andito yung misis mo. Anong pangalan ng misis mo? What is the name of your wife? Melissa, no? Oo. Tanong niya kasi napaka-talented mo. Narinig niya, ang gandang ng boses mo no? At saka si Ferrer ka, malayo ka sa misis mo. Yes, sir. Malapit daw pang ganyang katulad mo daw na magandang lalaki, mahusay kumanta, talented. Malapit daw ang tukso. Paano mo daw naiiwasan ang tukso din? Actually kasi sir, nasa dagat po ako Walang babae doon. Walang babae doon. Isda meron. Joke. Bali, malayo po ako sa dagat palagi. So once in a month lang kami makakatabi. May kasabihan na yun, every port, there is a woman for a seafarer, di ba? Siguro sa running vessel, sir, pero sa offshore, wala. Then, hindi ko rin gagawin po. So, paano where do you get your inspiration na, kasi naka 10, 17 songs ka na di ba? 19 na po. 19 songs, no? So, every song, iba-iba ba yung inspirasyon mo? Kasi iba-iba naman kalungkutan siguro na darama mo, di ba? Yes, sir. Iba-iba pong yung songs, pero karamihan po para sa OFW talaga. Pero meron po ako para sa bayan natin. I have song para sa bayan. Kung anong, ang message niya po ay kung paano natin tulungan, kung paano ko makakatulong sa bayan natin. Then yung about sa iba na ng Pinoy, yun naman po para po sa tuwid na landas natin, natahak natin ngayon. So iba-iba po. Meron din akong love songs, meron din po akong disco song, meron praise song, kumpleto po ako, sir. Meron pong rap, meron. So, halimbawa, ngayon, 10 million na overseas Filipino workers ang nanonood sa atin, Yes, sir. Kung lahat yan bumili ng album mo, you may think of leaving your work as a seafarer and full-time ka na sa pagsulat at pag-awit ng kanta. Hope so, sir. Kung magkaroon ng chance na makasama ko yung family ko dito na mayroon naman income dito sa Pinas, choice ko dito po. So wala ka pang balak mag-retire as seafarer and then devote your time as a singer and composer dito po sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Dito po, bali, mayroon akong balak pero as of now, kailangan ko pong pumayod muna sa labas. Pero kung mayroon pong offer sa akin about sa singing career ko na medyo maganda. So, it's time siguro, sir, na iiwanan ko na yung pagsisiman kasi napakalungkot po talaga na malayo sa family. Yun nga, hindi lang yung malungkot, Mr. Ronelo. I suppose nabanggit mo, my kids, no? Yes, may anak ka na ba? I have 2 kids, a boy and a girl, 15 and 14 years old. Ilang taon sila? Dalawa? Isang lalaki, isang babae? 15 and 14. 15 and 14. So the whole time na 14 years na wala ka, growing up yung dalawa mong Yes, so sir. how did they cope up? How did you cope? Paano yung as a father? Ba? Hirap yun? Meron kasing meron naman kasing tumatawag ako, then palagi, daily. Meron namang internet na, so nakakausap ko sila. Then nag-I love you ako palagi sa kanila, so close pa rin kami. As masaya kahit na dito sa Pilipinas ako, maganda yung banding namin dahil parang hindi rin ako nalayo sa kanila dahil mayroon ng internet connection. Meron ka bang composition na tells about the separation of a father to his children? Wala. I have for the mother. For the mother, sir. For the mother. Yeah. Mother Wants. The title of the song is Mother Wants. So sa father, wala pa po.
Yun lang yung... Kasi hindi mo nararamdaman na malayo ka sa kanila Yes, sir. because of the constant communication. Yes, sir. Because ginawa kong positive yung kahit malayo ako, ginawa ko siyang positive na parang malapit pa rin ako sa kanila. So may nagtatanong, yung dalawa mong album, sino ang producer? Do you have a producer o ikaw na rin mismo ang ano? I have no producer, sir. Ako lang po. You have no producer yet, no? Kasi Yes, sir. you are open to anyone inviting you to produce your album. So, Yes, sir. I'm open. Okay. Yes, sir. So it's good, no? Any parting words to our 10 million overseas Filipino workers that were inspired by your songs? Yes, thank you po. Unang-una nanawagan po ako sa music industry natin. Sana po ay matulungan niyo po ako na may labas po yung mga composition. Actually, I have one more album to be released. That is my third album. Then nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumulong sa akin sumuporta sa OFW channels, Tinig Pinoy Radio, ng Bayang Pinoy Radio sa Canada, Timig Pinoy Radio, Music Pinoy Radio, at sa local station, Spirit FM, DYKA, at Hot FM, Tantike. At sa lahat po ng mga friends ko na tumulong, Mr. John Santiago, kay Mr. Mac Eden Iliaga, siya po yung introduce sa akin dito sa station, sir. He's one of my friends. At sa parents ko, sa family ko, sa wife ko, kay Mr. Sammy Rubido, Cool Digital Production, at Tunsigay at Biting Hubilan. Thank you very much. At sa company ko, OSM Maritime Services, OSM, yung company mo? yes, sir. Under Mr. Rear Admiral Adonis Donato po, sir. At saka, of course, yung father-in-law mo. Yes, Tiin mo, my father-in-law. Darating siya ngayon, araw. Tay, maraming salamat po sa tulong. Kung di dahil sa iyo, wala ako dito ngayon. At sa sambayan ng Pilipino na sumusuporta. At dito po sa iyo, sir, at sa station, sa UMTV, at dito po sa My OFW Story. Maraming salamat po sa staff. At maraming salamat din sa iyo. Ating bisita po si Ronelo Victoriano. At iiwanan po ni Ronelo Victoriano po ang kanyang contact numbers dito. At kung gusto niyo po siyang imbitahin sa personal sa inyong mga event, no, as a guest, no, guest singer, maaari po kayo tumawag dito sa UNTV, kay Sheng o kaya kay Waila, no? So maraming salamat sa iyo, Mr. Ronelo Victoriano, and congratulations, Yes, no? And good luck, no? At siyempre, gusto ko rin pasalamatan sina Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano sa pagbibigay sa atin ng ganitong napapanahong programa upang marinig ang tinig ng taong bayan, ang boses ng marami nating overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, may taguyod lamang ang mga mahal nila sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan sina Nuts and Louie Gamboa, Overrace Beauty Products, tulad po ng sabon na ginagamit ko, available na po in all leading department stores nationwide. And of course, the owner of Mayor Paint, no, Mr. Joe Kepwa, get well soon. At gusto ko pong pasalamatan at batiin ang walang pagod, napakasipag po, chairperson ng Dagat-Dagatan Council of Leaders, si Mrs. Calilia Esparago. Hanggang sa susunod na Biyernes, mga kasambahay, lagi nating tatandaan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan. Lumapit po tayo sa lehitimong ahensya ng ating gobyerno na namamahala para sa trabaho sa ibang bansa at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Muli po, ako si Commissioner William Soriano, lagi ninyong makakasama dito sa My OFW Story. To God be the glory. Muli po namin kayo